Sa tiniling ko lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadaling ating mga aral, ating beloved preacher, Vincent Magallanes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Ray Santos, at sa ating mga mahal mga awit. Minamahal tayo, dadako na po sa ating panalangin, sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming mapagpalang Diyos, dakilang Ama namin sa langit. Sa mga bungang panalangin ng aming beloved parents and Lord, narito po kami nagpapakumbaba sa aming mga sarili, mahal na Panginoon. Saan man kami nagkulang, nagkasala, nagkamali, malapin patawarin mo kaming lahat, mahal na Panginoon. At sa gabing ito, mahal na Panginoon, langisan mo ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Tulungan mo ako, Diyos. Hallelujah, gabayan mo ako, mahal na Panginoon. Gawin mong pagkain na napakasarap sa aming kaluluwa ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, mga hadlang, spirit of unreleased and doubts, all manners of distraction. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, mga antok. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bagong lahat, minamahal, the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, there is Lord Jesus Christ. I give respect and double honor as I continue to cherish and remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord, our beloved Honorable Pastor, Luis Salameda, and beloved Assistant Pastor, Lina Silmida. I give also greetings and respect to the beloved Almeida children and the whole Almeida family. Greetings also to our beloved ordained preacher and family. Greetings to the beloved preachers, beloved pastoral workers, beloved brethren, beloved visitors kung meron man. At sa ating mga live webcast viewers na nakaantabay online, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak, mga mahal, para sa ating dakilang Diyos. Para pumaalis po yung mga antok, mga mahal, sapagkat ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos ay napakamahalagang bagay. Lalo na, narito na po tayo sa mga huling mga araw, mga mahal. Ang title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito, may namahal, ay Burning for Christ. Nag-aalab para kay Kristo. May mga mananampalataya, may namahal, minsan nagniningas para sa Diyos. Marahil makikita po natin, may namahal, no? Kasi mga Kristiyano, supposedly, observant sa kapwa Kristiyano. Amen? Amen? Hindi dahil paghahanap ng mali, kundi para meron kang makakuhang aral, pamarisan natin, minamahal, maging inspirasyon natin. Ngunit, unti-unting pinagpapalit ang apoy para sa kaginawaan. So, meron tayong nakikita, minamahal, ng mga kapatiran natin, dati napakainit, mga minamahal. Pero biglang nawala sa paglilingkod. Nakikita na lang po natin na nandun na sa comfort. Amen. Ang dating nag-aalab ng mahal sa luha, magkita natin, grabing kapuspusan, grabe manalangin mga minamahal, malamig na. Amen. Amen. May naman yung ating boses minamahal. Pag para sa malapay noon, lakasan po natin. Palapakan natin ang mahal ni Jesus minamahal. Everybody say, Praise the Lord. Kasi napakarami po yung mga enticing na mga bagay dito sa mundo. Kaya kung hindi tayo patuloy na nag-aalab sa ating dakilang Diyos, minamahal, mawawala po tayo sa paglilingkod. Basahin po natin ang Mateo, minamahal, aklat ng Mateo 24:12. Sa aklat ng Mateo 24:12. At dahil sa pagsagana ng kantampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Diyos. Nakikita po natin, mga minamahal, sa ating paligid ngayon, napakagulo. Amen. Ang dami pong mga pangyayari dito lang sa ating bansang Pilipinas, minamahal, napakagulo po. Mapapansin natin sa gobyerno, napakawala sa kaayusan. Yung mga tama, minamahal, binabali. Yung mga mali, naging tama sa ating paligid, minamahal. Wala tayong magagawa, minamahal, sa ibang bansa. Ganon din ang ating nakikita, minamahal. At marami ang nanlalamig. Maraming pag-ibig na dati nag-aalab, minamahal, ngayon parang ice na. Amen. So, minamahal, dati
May mga Kristiyano, hindi kayang matapos ang isang araw na hindi mananalangin. Amen? Baka tayo may namahal. Dati, may conviction talaga tayo, may namahal na talagang pag hindi tayo nananalangin, nagsisisi tayo sa mahal na Panginoon. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Hindi ako alay ng prayer sa iyo sa araw nito. Pero habang tumatagal, mga minahal, mas marami pa yung oras natin sa makamundong bagay sa sanlibutan. Marami pang oras natin, may ibang mga kabatiran, di na dumadalo dahil mas malaga yung trabaho kaysa banal na gawain. Marami tayong mga kabatiran na nagsasabi na nagbibigay naman ako sa malapin, unahin ko itong negosyo. Dahil nagbibigay naman ako sa malapin, yung dumadalo, yung tithes and love offering na lang po. Maliban na lang kung valid yung reason, mahal. Pero kung bawat gawain, wala po tayo, hindi na po yan valid. Everybody say, praise the Lord. Amen po ba, mga mahal? So, kailangan ng Kristiyano laging mag-backtrack, mga minamahal. Kasi mahirap po na baka balang araw, masyak na lang po tayo, bumalik na po yung mahal na Panginoon na iwan po tayo sa rapture. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pero ganun pa man, minamahal, bagamat marami ang nalamig sa paglilingkod, minamahal, marami pa rin ang natitirang mananampalataya, minamahal, na mas pipiliin na mawala ng tulong, mas pipiliin na walang pahinga, mga minamahal, madama lang ang presensya ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Overnight ngayon, mga minamahal, kanina siguro, pwedeng makaidlip, pero sa pakikinig ng banal na salita na Diyos, sana po walang makatulog dyan. Amen. Maraming mga Kristiyano pa rin, mga minamahal, na mainit na lilingkod. Kaya narito po tayo, dumadalo tayo, pumapalakbak tayo, nadama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, dahil ayaw natin na malamig. Amen po ba? Maraming mananampalataya pa rin, mga minamahal, na hindi hinahayaang mamatay ang apoy na nasa atin. Na hindi hihayaan na mawala yung presensya ng mahal na Panginoon, hindi hihayaan na mawala yung Espiritu ng Diyos sa atin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Yung bang mga nananampalataya, minamahal, na pag narinig natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon, nakakapag-praise the Lord tayo. Nakakapag-hallelujah tayo. Nanginginig tayo sa banal na salita ng Diyos. At minsan, hindi mo lang namamalayan, hindi natin namamalayan, tumutulo yung mga luha sa ating mga mata. Amen ba? Amen mga minamahal? Yung kanyang buhay, napakatamis po, mga minamahal. Napakasarap po ng buhay na ganyan, minamahal, na kahit napakasama ng ating panahon ngayon, mga minamahal, ay nadarama pa rin natin ang mahal na Panginoon. Narito pa rin tayo, mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nananalangin pa rin kahit walang nakakita. Sad to say, minamahal, marami din ang nananalangin para makita ng mga tao. Kaya narito po tayo, pinanaalahanan po tayo na banal na salita ng Diyos, na kahit masama yung ating panahon ngayon, ating kapaligiran, ang nangyayari sa ating paligid, sa ating gobyerno, mga minamahal, narito pa rin tayo, pinapaalalahanan tayo na dapat huwag tayong tumingin doon, tumingin tayo sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng unang Tesalonica, minamahal, 5:19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So, ibig sabihin, mga minamahal, anumang mangyari sa ating buhay, kahit yung mga pagpapala na hinihintay natin na hindi pa rin dumarating, mga minamahal, let us always look unto Jesus, mga minamahal. Amen. Kahit gaano man yan, kabigat ang ating pinagdaraanan ngayon, mga minamahal, ng mga problema, mga pagsubok, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag na huwag po nating patayin ang ningas ng Espiritu na nasa atin. Sapagkat kung papatayin po natin, minamahal, hahayaan po natin yan, mga minamahal, papasok yung panlalamig, mga minamahal, ang maghahari, hindi na ang mahal na Panginoon, ang kaaway ng Panginoon. Amen. Kaya kahit galing tayo sa trabaho, nakakapagod, nakaka-stress, galing tayo sa eskwela, galing tayo sa ating mga negosyo, mga minamahal, sikapin po natin na lumuhod pa rin umaga at gabi, minamahal, sa mahal na Panginoon, para manalangin, magpuri,
at magbasa ng kanyang banal na kasulatan. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kinakailangan nating manatili na nag-aalab sa Kanya, minamahal. Dahil yung pagiging mainit sa paglilingkod, minamahal, yun yung tool natin, minamahal. Yun yung sandata natin, minamahal, na kailangan nating mahawakan para sa pagbalik ng mahal na Panginoon. Hindi tayo mababahala. Magiging kasama na natin, malapit na magbabago tayo, minamahal. From a corruptible body into an incorruptible body. Amen? Dapat yung paggawa natin sa malapit na hindi dahil sa banal na gawain lang, dahil may katungkulan po tayo. Hindi dahil ginagamit po tayo sa banal na pulpito, mga minamahal. Hindi dahil gusto natin ng papuri sa ating kapwa mananampalataya o sa tagalabas, mga ibang tao, minamahal, na grabe ka. Talagang grabe yung paglilingkod mo sa Pinoon. Pero on the backside pala, minamahal, iba pala. Minamahal, pakitang tao pala yung ating paglilingkod. Amen? Amen? Kundi dapat yung ating paglilingkod, mga minamahal, dapat yan ay ating nakalaan. Pinapurihan natin ang mahal na Panginoong Isus. Nakasentro po ang mahal na Panginoong Isus. Lahat ng ginagawa natin, nasa isip natin, ginagawa ko ito, hindi dahil sa aking mahal na asawa, sa aking mga anak, sa aking mga kaibigan, sa mga kapatiran, kundi para sa iyo, mahal na Panginoon. Palapakan natin natin nagilan Diyos. Apokalipsis 2:4, yan na po ang unang predyo, 5:8. Ito po sa Apokalipsis 2:4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Palapakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Everybody say, "Praise the Lord." Minsan nalalamig tayo. O may mga nakikita tayo ng mga kapatiran po, mga minamahal na nalalamig. Lagi tayong pinapaalahanan ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na salita na dapat balikan natin yung unang pag-ibig na ating iniwan. Marahil, narito tayo, naglilingkod sa malapit, narito tayo sa overnight service na ito, minamahal, pero baka malayo yung ating puso. Tumbak itong salita na ito, minamahal, na baka nagwo-worry pa rin tayo kung anong kakainin natin, anong ibayad natin sa bills. Kaya ang salita na ito, minamahal, lagi nating bulay-bulayan, mga minamahal, na baka iniwan natin yung unang pag-ibig natin. Narito tayo, physically present, but we are spiritually and mentally absent. Mahirap po yan, mga minamahal ko. Amen? Everybody say, "Praise the Lord." Kaya, marami tayong nakikita, marami tayong napapansin, minamahal. Patuloy pa rin umaawit, nagsisilbi sa banal na gawain ng Diyos, pero wala na yung dating pananabik at tunay na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Meaning to say, mga namahal, for compliance yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sana naman po, sa ating pagdalo ngayon, wala po tayo dyan, mga minamahal ko. Kung meron man, balikan natin yung unang pag-ibig natin, magsisi tayo sa mahal na Panginoon. Sapagkat habang may hininga po tayo, habang hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon, may pag-asa pa po tayo, mga minamahal. Palapakan natin ang mahal na Panginoon Jesus. Dahil sa ating patuloy na paglilingkod, mga mahal, gagawin at gagawin ng kaaway ang lahat para mahulog po tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sisikapin ang mundong ito, minamahal, na pinain ng ating apoy na nasa atin. Yung spiritual fire na mayroon tayo, minamahal. Sisikapin ng ating mga kabiguan, mga minamahal, ng ating mga pagsubok, ng ating mga problema, minamahal, na patahimikin ang ating pagsamba, ang ating mga pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya kung narito tayo, minamahal, sa banal na gawain, huwag nating hayaan, mga minamahal, na hindi man lang mabuka yung ating mga bibig na purihin ang Diyos. Hindi man lang mapalakpak ang ating mga kamay. Hindi man lang natin masayawan ang mahal na Panginoon. Hindi man lang pumatak ang luha ng ating mga mata. Mga minamahal, kulang yung ating pagsamba na wala ang mga bagay na yan. Requirements po yan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Sisikapin ng ating mga pagkukulang
mga shortcomings, mga mahal, sakalin ang ating pagkauhaw sa Diyos. Pagkauhaw sa presensya ng mahal na Panginoon. Kung tayo narito ba at patuloy na naglilingkod, regardless kung gaano tayo katagal na naglilingkod na sa ating dakilang Diyos, pero hindi na tayo nakakaramdam ng uhaw sa ating mahal na Panginoon, sa presensya ng mahal na Panginoon, may problema. Sintomas po yan, mga minamahal, ang panlalamig. At ang panlalamig, minamahal, mag-uwi po yan sa pagkahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Kaya, sikapin po natin, mga minamahal, na lagi po tayong mauhaw sa presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat that is an indication, mga minamahal, na tayo nag-aalab sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Jesus. Nag-overnight tayo, minamahal, nakakapagod. Hindi natin alam kung saan po kayo galing, ano yung trabaho po ninyo, gaano yan kahirap, minamahal, anong negosyo, minamahal, pero narito po tayo dahil kalugod-lugod po ito sa malabay noon. Amen? Sisikapin ang kapaguran, minamahal, na kumbinsihin tayong sapat na ang panlalamig, mga minamahal. Kumbinsihin tayong okay lang na hindi dumalo sa ating dakilang Diyos kasi naiintindihan naman ang malabay noon. Gawa po yan ng kaaway. Amen. Everybody say, the Lord. Kahit na mahulog na yung mata natin dyan, mga minamahal, sikapin po natin. Palakpak po natin. Mag-cooperate po tayo, mga minamahal. Dahil ang makakabenepisyo po, walang iba, tayo po, minamahal. Unang Pedro 5:8 po. Ihanda ang 2 Timoteo 1:6. Unang Pedro, Kabanata 5, talatang 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong muungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. 24/7 po ating kaaway, mga minamahal ko, umiikot. Naghahanap ng mali, mga minamahal. Naghahanap ng ano bang bagay na i-accuse niya sa atin. Everybody say, praise the Lord. Narinig po natin sa preaching po ng ating beloved ordinary preacher in the previous 2 Sundays, minamahal, ang kaaway accuser po. Kaya dapat mangagpuyat. Itong ginawa natin, literal po na pagpupuyat. Pero this is a practice, mga minamahal ko, na kung kaya natin magtiis, mga minamahal, sa pisikal na katawan, spiritual things will follow. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, panatilihin natin na magpuyat, minamahal, yung mga kabatiran natin na convenient na lang na hindi mag-overnight, atin pong sabihan sila, i-remind po sila, minamahal, na kailangan po nating magpuyat, hindi dahil sumunod lang tayo for compliance, but it is for ourselves, mga minamahal. Para sa ating sarili yan, mga minamahal ko. Amen? That is one thing, isa po yan sa paraan para mag-aalab tayo sa paglilingkod ng ating malapit. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kung hindi tayo nag-aalab sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, kapag nasaktan o nabigo, unti-unting tumitigil tayo sa pagsamba. Pag nabigo tayo, titigil tayo sa pagsamba. Nasaktan tayo, natitisod tayo agad. Nagrereklamo tayo agad. Hindi na dumadalo sa gawain. Hindi na kikipag-fellowship sa mga banal. Ngunit, huwag tayo makontento sa basta nag-exist lang po tayo dito sa banal na gawain, may namahan. Remember, nilikha po tayo para mag-alab para sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ating dakilang Diyos. 2 Timothy 1:6. Ihanda po ang Galatia 6:9. Sundan po ng Galatians 6:9. Sa ikalawang aklat ng Timoteo 1:6. Dahil dito ay pinaalala ko sa inyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na sa iyo na sa pamamagitan ng papapatong ng aking mga kamay. Amen. Galatia 6:9. Galatia 6:9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mangaghihimagod. Palapakan natin ng malakas ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Reminder.
It is a reminder, mga minamahal, na dapat pagningasin natin ating mga sarili. Dapat lagi araw-araw po nating i-check po ang ating mga sarili. Kung may mga red flags na ba dyan sa ating paglilingkod, mga minamahal ko. Kasi kung hindi tayo nag-check, wala tayong regular maintenance, spiritual maintenance sa ating mga sarili, mga minamahal ko, ay baka makalimutan na natin na ano yung maningas na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kailangan na bumalik tayo muli, minamahal. Kung kailangan mag-fasting, hindi tayo nagpa-fasting, mag-fasting po tayo, minamahal. Kung hindi na po tayo maawit, mga awit tayo, minamahal. Umawit po tayo ulit sa mahal na Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa mahal na Panginoon. Kung hindi na po tayo naghahayo, hindi na po tayo nagsishare, hindi na po tayo nangangaral ng salita ng Diyos, gawin natin ulit. Ang mga bagay na ating ginawa, minamahal, let us go back to basics. Yung pinaka-importante po kasi, yung mga basics, mga minamahal, walang nag-a-advance kung hindi na ma-master yung basics. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, "Praise the Lord." Kaya kung anong katungkulan na meron tayo, minamahal, huwag po tayong mahimagot. Nasa finishing line na po tayo, malapit na pong pagbabalik ng malaban at any appointed time, anytime from now or right now, mga minamahal, pwedeng magbalik ang malapit noon. Kung hindi pa man magbalik ang malapit noon, pwedeng mag-end yung ating buhay. Kaya, habang may panahon po tayo, mga minamahal ko, gawin natin ang lahat, mga minamahal, para sa mahal na Panginoon. Amen! Meron tayong church project, mga minamahal. Kung hindi pa magbalik ang mahal na Panginoon, yung ating chapel, malilipat po tayo. Napakarami po dito. Actually, titingnan mo, ang daming maintenance na kailangan, mga minamahal. Kahit anong maintenance na kailangan, dahil matanda na po yung ating chapel, mga minamahal, marami na talagang mga tagas at ano pa man dyan, mga minamahal. Pero nagtitiis pa rin tayo, mga minamahal. Pero tayo'y nananampalataya sa mahal na Panginoon na one day, yung ating pinapangarap, inaasam na manalagawain na bago, mga minamahal, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ating nakilang Diyos. Masarap bang magpuri at sumamba sa mahal na Panginoon kung maganda yung ating chapel? Amen po ba? Maganda, minamahal. Sinong gagamitin? Walang iba, tayong lahat. Kaya wag po tayong manghiwagot, mga minamahal, sa pagtulong sa banal na gawain. Sapagkat sa takdang panahon, minamahal, ang sabi po na banal na kasulatan, magsisiani tayo. Lahat ng ginagawa ng tao, mayroong consequence. It's either good or bad. Pero ang sinasabi po dito, mga minamahal, ang aanihin natin, mabubuting mga bagay. Amen? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya ingatan natin ang ating pananalangin araw-araw. Nakikita man o hindi, mga minamahal ko, yung prayer life po natin, bantayan po natin, minamahal. Yung hindi na tayo nagpe-pray, minamahal, indication po yan. That is a red flag. Na hindi na po tayo nag-aalab sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ating pagningasing muli ang ating unang pag-ibig. Lagi tayong dumalo, magbasa tayo ng banal na salita ng mahal na Panginoon, tumulong tayo sa banal na gawain, magbigay tayo, magpuri tayo, magpasting po tayo, magpapaalanan po tayo sa isa't isa. Hindi magpupunan ng mga mali ng isa't isa. Hindi gossiper. Amen. Kasi yung panahon ngayon, minamahal, maraming Kristiyano, hindi nasa banal na salita nakatutok sa issue. Remember, yung issue na yan, issue yan. Hindi yan daan papuntang langit. Kahit saan. Hindi lang sa church. Ang dami. Ang daming issue, minamahal. Kung sa issue tayo, mag-focus. If we lock in our eyes, our mind, our emotions, minamahal, sa mga issue, hindi po tayo mapupunta ng langit. Everybody say, "Praise the Lord." Walang mapupunta sa langit na nakatuon lamang sa mga chismis issue. Dapat nakatuon tayo sa mahal na Panginoon upang magningas po tayo, palapakan na malakas ang ating dakilang Diyos. Panatilihin nating may langis tayo. Anointed tayo ng mahal na Panginoon. Paano maging anointed? Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Magpakumbaba tayo sa mahal na Panginoon. Hindi tayo magpapalalo, minamahal. Panatilihin nating malambot ang ating mga puso. Yung pinaka-root sa lahat ng bagay, may namahal, yung malambot na puso. Yung pusong may laman, mga minamahal ko. Yung malinis na puso. Yung kailangan natin, mga minamahal ko.
Hindi tayo judgmental, mga minamahal. Hindi tayo madaling mamuna, mga minamahal ko. Bagos, lagi nating tinitingnan, instead na sa kapatiran tayo tumingin, sa iba tayo tumingin, una nating tinitingnan ang ating sarili kung lumalakad pa ba tayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Proverbs chapter 4, verse 23. Ihanda po Mateo 25:13. Kawikaan, Kabanatang 4:23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Palapakan natin ang mahal mo, Jesus. Ingatan natin ang ating mga puso. Kasi pag hindi natin iningatan, mandidisip din po tayo ng ating mga puso. Itong gagawin ng kaaway. Amen? Ingatan natin ang ating mga puso na maging malinis, mga mahal. Kailangan nating iwasan ang mga bagay, ang mga tao, o anumang nasa mundong ito, minamala, unti-unting nagpapalayo sa atin, sa Diyos, at sa Kanyang banal na presensya. Nagpapamanhid sa atin na hindi madama ang presensya ng Diyos. Iwasan natin. Hindi ibig sabihin kamuhian natin, minamahal, kundi huwag tayong sumabay sa mga gawaing hindi nakakalugod sa mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! May sinabi sa'yo, nireceive mo naman, nag-feedback ka pa, nag-comments ka pa. Dalawa na kayo. Instead na sasabihin natin, ipag-pray na lang natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Maraming mga issue na kailangan pag-usapan, pero dapat hindi po tayo mag-judgment mo because the righteous judge nasa langit, ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Jesus. Everybody say praise the Lord. Kaya ituon natin ang ating mga mata minamahal sa mga bagay na eternal. Walang hanggan. Ano ba yung mga bagay na walang hanggan? Nasa langit. Kaligtasan, mga naman. Paano mapuluguran ng mahal na Panginoon? One day, sasabihin ng mahal na Panginoon, lagi nating isipin, sasabihin ng mahal na Panginoon, anak, well done, you passed the test. Sabi ng ating preaching last Sunday, pass the test. Paano tayo makapasa sa test, may mahal, sa examing ito, sa buhay natin, may mahal, kung hindi tayo nag-aalab sa mahal na Panginoon? Kailangan mo nang mag-alab tayo, may mahal. May tama tayong langis, may mahal. Mateo 25 verse 13. Sa aklat ng Mateo 25:13. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Mga puyat. Meaning to say, maging vigilant to tayo, may namahal. Meaning to say, pag nagpuyat tayo, example, may magnanakaw, walang magnanakaw sa bahay mo kung buong gabi kang nagbabantay. Amen. So, hindi naman ibig sabihin na hindi po tayo matulog ngayon naman. Ang ibig sabihin po dito, dapat yung ating pamumuhay laging naka-align sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi po tayo perpekto. Kaya, laging tinuturuan po tayo, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, mga puyat tayo, mean to say, pag nakita po natin, parang mali ako mahal na Panginoon, patawarin mo ako mahal na Panginoon, agad-agad tayo nagsisisi. Nakapag-judge tayo sa ating mahal na kapatid, humingi tayo ng kapatawaran agad sa mahal na Panginoon at sa ating mahal na kapatid. Amen. Mali yung ating mga konklusyon. Panginoon, dinadalangin lagi natin sa mahal na Panginoon. Patawarin mo ako mahal na Panginoon. Guide me. Enlighten me sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Itong pagpupuyat, mga mahal na sinasabi ng Malakasan, ito ay pamumuhay na laging handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. O laging handa tayo, minamahal, gawa lang tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ano ang kalugod-lugod sa mahal na Panginoon? Maliit man yan ng bagay hanggang sa pinakamalaki. Lahat po sa atin dito, minamahal, hindi tumitingin ng mahal na Panginoon sa estado ng ating buhay, sa ganda ng ating sasakyan, sa laki ng ating kinikita, minamahal. Tinitingnan po ng mahal na Panginoon yung ating mga puso. Kasi kung anong meron tayo, minamahal, it is appointed na ma-receive po natin yan para gamitin tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Dapat maging wise tayo, may namahal. Habang lumalamig ang iba, ay dapat yung mga maningas ay lalo pang magningas sa mahal na Panginoon, may namahal. Sapagkat sa pinakamadilim na gabi, may namahal, nakikita po yung maliwanag na apoy. Amen.
Kaya kung may nalalamig tayo ng mga mainit sa mahal na Panginoon, hawaan po natin ang mga nalalamig minamahal. At yung sanlibutan. Palabakan natin mga lapinsos, Daniel 12:3. Second to the last verse na po tayo minamahal. Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Palapakan natin ating dakilang Diyos. Sabi dito, ang mga pantas ay sisila na parang ningning sa langit at silang mga babalik na marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Palapakan natin uli ang mahal na Panginoon. Sa panahon na maraming lumalamig ba, minamahal ko, sa kasalanan, sa paggawa ng hindi mabuti, kasamahan, minamahal, yung mga tunay na Kristiyano nag-aalab sa ating dakilang Diyos ay patuloy na natiling tapat at naaakay pa rin ng mga kaluluwa kay Kristo. Mga kaluluwa at yung mga nalalamig natin mga kabatiran, mga minamahal ko. Kailangan na kailangan natin yan ngayon, mga minamahal. Marami pong tumatalikod sa paglilingkod. Marami pong gumagawa ng kanilang sariling panalagawain, mga minamahal. Marami po yung dating maiinit. Grabe yung wisdom sa banal na salita ng mga ngayon, nabaliktad na po. Kaya patuloy tayo minamahal sa mga huling oras minamahal. Hallelujah. Dapat si Jesus lagi yung nasa puso natin. Yung pagbabalik ng mahal na Jesus lagi yung nasa puso po natin minamahal. Sapagkat hindi natin alam kung kailan babalik ang mahal na Panginoon. Kaya sikapin natin na nag-aalab tayo minamahal. Sapagkat babalik ang mahal na Panginoon sa kanyang nag-aalab na kasintahan. Palapakan natin ang mahal na Jesus minamahal. Sabi po dito, Efesos 5:27, minahal, upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Palapakan natin ang mahal na Jesus, minamahal. So kailangan, minamahal. Bakit kailangan? Patuloy tayong magpuri, patuloy tayong magbasa ng banal na kasulatan, patuloy tayong dumalo, minamahal, mag-fasting, minamahal, patuloy tayong tumulong sa banal na gawain, patuloy tayong magbigay, minamahal, patuloy tayong mag-share ng gospel, mga minamahal ko. Kasi paraan po yan para malinis yung ating mga puso. Lagi tayong magbasa ng kasulatan, paraan po yung para pag-check up po sa ating mga sarili kung naaayon ba yung ginagawa natin, minamahal. Kasi ngayong mga panahong ito, minamahal, maraming nakapokus sa mga material na mga bagay. Maraming nakapokus sa mga sakuna, minamahal. Hindi nakapokus sa mahal na Panginoon. Amen. Dapat maging liwanag po tayo, minamahal, sa labas, minamahal. Dapat maging mananampalatayang namumuhay sa kabanalan. May nakakikita man o wala, minamahal. Kaya ngayon, minamahal, sa pagkakataong ito, minamahal, muli nating balikan ang ating mga sarili, yung mga unang pag-ibig natin, minamahal. Habang naghahanda po yung ating mga manunugtog, minamahal. Ating mga awit, minamahal, hallelujah. Balikan natin, magmuni-muni tayo, magbulay-bulay po tayo, minamahal. Habang mamaya po, minamahal, inaawit po yung awitin, mga minamahal. Para sa mahal na Panginoon. Magbulay-bulay po tayo, minamahal, namumuhay po ba tayo? Para sa kalooban ng mahal na Panginoon, nag-aalam pa ba tayo? Para sa mahal na Panginoon? Nagsisisi pa ba tayo para sa mahal na Panginoon? Sa ating mga kasalanan, nagsisisi pa tayo agad? Agad-agad pa tayo nagsisisi? Agad-agad pa tayo nakukonsensya? Sa ating mga ginagawa, kung hindi ito kalooban ng mahal na Panginoon, kung hindi, mga minahal, gawin natin. Ngayon, mga minamahal ko, ituon natin ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ating dakilang